Merong mga anime na nilikha mula noong taong 1976 hanggang 1979 kung saan maituturing itong super robot anime series. Ang Robot Romance Trilogy ay isang thematic series. Ito ay hindi isang typical na serye na merong karugtong sa naunang kwento at magkakaiba ang karakter at magkakaiba ang sitwasyon. Ang Robot Romance Trilogy ay tatlong super robot anime television series na ginawa ng Toei Company ng Sunrise. Ngayon, bakit niya ba nilikha ang Robot Romance Trilogy series na ito? At ano nga ba ang tatlong Robot Romance Trilogy series? Alamin natin ang misteryo ng Robot Romance Trilogy. Simulan na natin. Misteryo. Ang Pilipinas ay isa sa masasabing mahilig manood ng mga drama, action, romance at iba pang mga movie or film. At isa rin ang Pilipinas sa kilala sa hilig manood din ng mga animated series kahit noon pa man. Ang isa sa mga naging sikat na anime na kinilala sa ating bansa ay ang super robot na Voltes 5 at ang Daimos. Alam niyo ba na ang dalawang animated series na ito ay kasama sa tinatawag na Robot Romance Trilogy? At ang kauna-unahang Robot Romance Trilogy ay ang Chudenji Robo Combattler 5 o Combattler 5. Ang Combattler 5 ay tungkol sa pagsakot ng mga dayuhan ng ibang planeta at ito ang Planet Campbell na nagpasya silang lisanin ang kanilang planeta at lusubin ang planet Earth para angkinin ang mundo ng mga tao. Ang tanging epektibong depensa laban sa mga biomechanical na aliping hayop ng mga Campbell ay ang super electromagnetic robot at ito nga ang Combattler 5 na meron 5 pilotong nagpapaandar nito. Sila ay sina Hiyoma Aoi na isang hot-blooded leader ng team o Glenn Hiyoma dito sa ating bansa. Ikalawa ay si Juzo Naniwa o Jason Juzo. Magaling lang naman siyang gumamit ng baril o isa siya sa level-headed Olympic class marksman. Ang ikatlo ay si Daisako Nishikawa o Bob Nishikawa na isang judo master. Ang ikaapat ay nag-iisang babae sa grupo na si Chizuru Nambara o Stephanie Nambara, ang granddaughter ni Dr. Nambara ang gumawa ng Combattler robot. At ang ikalima, ang pinakabatang miyembro at batang genius na si Kusuke Kita o Kevin Kusuke. Ang Combattler 5 ay binubuo ng 54 episodes na ipinalabas noong April 17, 1976 hanggang May 28, 1977. Ang anime na ito ay dinala sa Pilipinas sa English dub na unang inere sa RPN 9 noong 1979. Hanggang nalipat sa PTV, ABS-CBN at IBC Channel mula noong 1986 hanggang 1990. Nagkaroon ito ng Tagalog dub at Cebuano dub na pinalabas sa GMA noong taong 1999. At pinalabas din ito sa Hero Channel noong 2006 at sa Q Channel noong 2007 hanggang 2008. At dito na nga pumasok ang sequel ng Combattler 5 na kilalang kilala sa ating bansa, ang Voltes 5 at ang Daimos. Ang Voltes 5 ang pinakasikat sa tatlong robot na ito kung saan nagkaroon ng bagong adaptation itong 2023 lamang na pinamagatang Voltes 5 Legacy. Ang mga piloto ng Voltes 5 ay hindi malilimutang mga karakter. Ang tatlong magkakapatid na sina Steve, Little John at Big Bird. At ang dalawang piloto na sina Jamie Robinson at Mark Gordon. Tungkol pa rin ito sa paglusod ng mga dayuhan na galing sa ibang daigdig at ito ang mga Bozanians. Para matalo ang mga giant robots na likha at pinadala ng mga Bozanians para sakupin ng Earth. Kaya nabuo ang Voltes 5 na ito, ang pinakadepensa ng planet Earth laban sa mga kalaban. Nabuo ang anime na Voltes 5
After pinalabas ang Combattler noong June 4, 1977 hanggang March 25, 1978 na binubuo ng 40 episodes na pinalabas sa TV Asahi. Unang pinalabas ang Voltes 5 sa Pilipinas noong May 5, 1978 sa GMA Network. Ngunit ipinatigil ito na ipinalabas sa ating bansa noong taong 1979 sa nalapit na ending ng episode nito. Sa dahilang labis na karasa na hanggang nagkaroon ng haka-haka noon dahil sa paniniwalang magkakaroon daw ng revolusyon. At ang huling robot romance trilogy na love story nila Richard at Erica na pinamagatang Tosho Daimos. Ang kaibahan sa Daimos sa dalawang naunang robot romance trilogy ay nag-iisa lamang ang piloto ng robot na ito. At ito ay ang piloto na si Kazuya Ryusaki o si Richard Hartford na kilala dito sa ating bansang Pilipinas. Katulad sa mga naunang robot romance trilogy, sa kwento ng Daimos, gusto din angkinin ang planet Earth ng mga mananakop na dayuhan. Kaso, ang bida na si Richard ay umibig sa magandang dalaga na si Erica na isa sa mga kalahi ng kalaban. Naging magkasintahan ng dalawa kahit magkalaban ang kanilang panig. Ang Tosho Daimos o Fighting General Daimos na ipinalabas sa TV Asahi noong April 1, 1978 hanggang January 27, 1979 na binubuo ng 44 episodes. Unang pinalabas ito sa Pilipinas noong 1986 sa PTV channel at nalipat sa ABS-CBN noong 1989 to 1990. Naipalabas din ito sa IBC noong 1990 to 1991 at ipinalabas din noong 1999 sa GMA kung saan naipalabas din ito sa Hero Channel noong 2006. Ang Robot Romance Trilogy ay nilikha sa pangunguna ng anime director na si Tadao Nagahama na isang Japanese. Ang tatlong super robot na ito ay nilikha ni Saburo Yatsudi. Si Saburo Yatsudi ay hindi tao kundi ito ay pseudonym o alias ng Toei Company. Nang ibig sabihin ang bumuo ng mga anime na ito ay staff ng Toei Company. Noong taong 1976, si Nagahama Tadao ay kinuhang director sa Toei Company kung saan sinisimulan ng gawin ang unang robot anime na Combattler 5. Dahil siya ang nagtuturo sa mga voice actor at humawak sa mga sound effect, naging sound director siya rito. Hanggang siya na ang nagpatuloy sa pagdirect ng dalawang pang-anime na Voltes 5 at Daimos. At binansanggan niya ang tatlong robot na ito na Robot Romance Trilogy. Sa katunayan, ginawa ang mga animated ng super robot na ito sa dahilan para makaproduce ng mga matagalan na karakter ng mga laruan sa pangunguna ng Poppy. Ang Poppy ay isang manufactured ng mga laruan na hawak ng Bandai. Halos lahat naman ng anime ay konektado sa company na ito para sa business purposes nila. Kapag sumikat ang karakter ng anime, mas mabenta at mas kikita sila. Ito ay konting kaalaman lamang sa pagbuo ng Robot Romance Trilogy na minahal ng mga kabataang Pilipino. Kaya, kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iuspong sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?